Or may nakopya pa po? So, fourth step natin is yung organizational. Sa organizational, tinatawag din siyang organizing or organization. Dito, magagawa na tayo ng plan. Diba kung sa number 3, nakapag-collect na tayo, nakapag-collect, nakapag-collate, pagkatapos ng collate, analysis, presentation, interpretation, tapos i-identify na natin, tapos ipaprioritize na natin. Natatanda pa kung ano yung process natin sa number 3? Data collection, collation, analysis, presentation, interpretation, identify, and priority. So dahil nakapag-priority na tayo, gagawa tayo ng plan. Dito tayo sa step 4. Sa plan, dalawa yung gagawin natin. Pwede tayong gumawa ng ating health teaching plan. Kasi alam na natin kung ano yung health needs ng community. Alam na ng community kung ano yung priority nila sa health needs. So, pwede rin tayong magawa dito ng program proposal plan. During this phase din, pwede tayong magkaroon ng election of officers. Kung kanina, pumipili pa lang tayo ng mga potential leaders, ngayon, dito magkakaroon tayo ng election ng officers. Dito din, pwede tayong magkaroon ng seminars and training. Nandito din yung team building. So, yun lang po yung organizational phase. Next natin is yung action phase. Under nito yung mobilization. Kapag sinabi mobilization, nandito yung turning all written plans into action. So, kung dun sa pang-apat na phase, gumawa lang tayo ng plano. Ngayon, dito sa fifth phase, sa action phase, yung mga written plans natin ay ilalagay na natin into actions. Dito din, pwede tayo magkaroon ng groundwork para ma-motivate people to participate. So, hihikayatin natin yung community natin para makipag-participate. Kasi di ba kailangan nga natin dito is yung active community participation para ma-achieve natin yung goal natin na self-reliance. And last, nandito yung organizing and training of community health workers. Dito, example nito yung ating mga BHW. Nagkakaroon sila ng training. Kasi after nitong COPAR, iiwan natin yung organization sa community natin. So, pag alis natin, kailangan kaya na nila yung sarili nila. So, magta-train tayo ng mga community health workers para sa pag-alis natin, meron ng pwedeng mag-guide sa kanila. Hindi na nila kailangan lumapit sa iba kasi alam na nila kung paano nila susolusyonan yung problema. Okay pa ba? Nakopya na po? So, next natin, number 6. Sustenance and strengthening. Andito yung formulation ng mission, vision, goal natin. MVG po is mission, vision, goal. Vision, goal. So, diba nagkaroon tayo ng plano? Yung plano, inilagay natin into action. Ngayon naman, magpo-formulate tayo ng mission, vision, goal.
kailangan na din nating mag-fundraising. Kasi di ba may mga projects na tayong naisip, may mga proposal project na tayo. So, kailangan natin doon ng budget. So, under dito sa sustenance and strengthening, under nito yung solicitation and fundraising. Andito din, di ba nakabuo tayo ng organization, kailangan natin ng registration to SEC. Ito yung, ang SEC ay ibig sabihin ay security and exchange commission. Bakit natin kailangan siyang i-register sa SEC? Kasi dito sa phase na to, pinoprovide natin yung pagkakaroon nila ng strengthening. Yung pagkakaroon ng strengthening, ibig sabihin, para mas mapatibay pa yung organization na ginawa nila, para mas mapatagal, hindi yung during lang nung COPAR, nung 5 years na pag-guide natin sa kanila after nating mawala, ay mawawala na din yung organization nila. So, kailangan nating pagtibayin yung ginawa nating organization, kaya i-re-register natin siya sa SEC. So, di ba gusto nga natin yung community natin is tumayo sa sarili nilang mga paa, na kahit wala na tayo as facilitator nila, kaya na nilang solusyonan yung mga problema nila, kaya nilang mag-identify kung ano yung mga kailangan nila. So, nandito din yung income generating programs or livelihood assistance program. So, dito yung mga income na papasok sa kanila, makakatulong pa ulit yun para sa mga pangangailangan sa isang community. So, kung meron silang income generating program, kailangan i-register ito sa DTI, sa Department of Trade and Industry. And last phase natin, ito yung turnover. Ibig sabihin, iiwan na natin sila kasi kita na natin na kaya na nila, na alam na nila kung paano sila tatayo sa mga sarili nilang paa. Sa turnover, pinopromote natin dito yung kanilang self-reliance. So, yun po yung ating COPAR. Sabi ni Jimenez, merong 7. Entry, pre-entry, entry, community diagnosis. Ano yung pang-4 natin? Pang-4 natin is organizational. Pang-5 is action. 6 is sustenance and strengthening. And last phase natin is turnover. Ang goal natin sa COPAR ay self-reliance. Ito yung ultimate goal natin sa COPAR, ang self-reliance. Siya din yung maximum level of participation. Kapilang slide po, ma'am. Ito po, ma'am, Aga. So, diba sabi ni Jimenez, meron daw tayong 7. Ito yung pre-entry, entry, or community diagnosis or study, organizational, action, sustenance and strengthening, at yung last natin is turnover. So, ito yung mahabang phase. So, ibibigay ko sa inyo yung shortcut after nito. So, pakikopya po ng participatory action research. Ibig sabihin nga po na participatory action research is collective activity with health condition. Ito po yung integral part ng community organization.
Nakopya na po? Nakopya na? So, ibibigay ko sa inyo yung shortcut. Kapag sinabing copper, ito lang yung tatandaan yung phases. First phase natin is pre-entry. Next is entry. Third is organizational and building. Fourth is strengthening. And sustenance. So, ito lang po yung tatandaan yung phase. Para hindi na kayo malito kasi may ang dami pang tao. Merong Jimenez, may Cuevas. So, ito lang yung tatandaan nyo. Itong 5. Pakinote na lang po. Isasama rin po natin para hindi nyo malito. Nakopya na po? Okay na po. Buburahin ko lang saglit ha.
Kita po? So, ang ibig sabihin po ng ating COPAR is community, organizing, participatory, So, ito na po yung shortcut natin. Unang phase, ano nga yung unang phase natin? Unang phase is Pre-entry. pre-entry. Next natin is yung ating entry, organizing, or organization, and building. And so, itong shortcut na to, itinuro lang sa amin to ni Ma'am Lisa. Night before yung aming PHC. So, tinuro siya ay April 13 ng gabi after no first day namin ng board exam. So, after ng board exam namin, parang nagpahinga lang kami hanggang 6:30. Tapos, nagpaturo kami ng COPAR. Gabi, natapos kami ng parang 11. Tapos, gising ng 3 a.m. kasi gagayak para sa second day ng board exam. So, ngayon pa lang ituturo ko na sa inyo yung shortcut para hindi na nalilito. So, ang COPAR natin, nabanggit ko ba kanina na ito ay 5 years? 5 years na ginagawa. 5 years. Nabanggit ko ba kanina? Yes po. So, puntahan natin yung first phase. Phase number 1. Pre-entry. Ang pre-entry natin, ito yung ating simplest. Basic phase. Ito pala yung ating initial or yung preparatory. Preparatory level. Nababasa po ba yung sulat? Sa preparatory level, nandito nga ang ating PSI. Preliminary Social Investigation. Sa pre-entry phase, wala ka pa sa community. Wala pa sa community.
Nagpe-prepare ka pa lang. So, yan yung ating pre-entry phase. Nakopya po? Kita po ba? Next natin is yung ating phase number 2 is entry phase. Pag sinabing entry phase, ito yung social preparation phase. Ito din yung critical or crucial phase. So, kung kanina, dun sa pre-entry, siya yung simplest, siya din yung basic, andun pa lang yung preparatory level. Dito sa entry, nandito na yung social preparation, siya din yung critical or crucial phase. Dito, kung ginagain natin yung trust, yung rapport ng community. Dito sa phase na to, nandito ang integration. Pag sinabi nga natin integration, ano nga ba pag integration? Ang integration is yung pakikipamuhay. Naandito sa phase na to din, yung core group. Naandito din yung ating PSI. PSI natin, anong ibig sabihin na PSI? Ang PSI is preliminary social investigation. Dito naman sa phase na to is DSI, deepening social investigation. Nakopya po? Ano nga yung third phase natin? Sa shortcut, organization. Nandito ang ating organization. Yung port natin. Ang port natin is strengthening. And sustenance. Dito sa shortcut, ang itataka lang natin yung dito. Ang madalas lang kasing lumalabas is itong pre-entry, entry phase, at yung ating phase out. So, dun sa sinabi natin kanina, yung kay Cuevas tsaka kay Jimenez, yung definition nitong dalawa, as is, yung pa din talaga yun. Sa organization and strengthening and sustenance. Kung ano yung sinabi ng dalawa, yun na yun. So, ang lagi lang talaga tinatanong dito is yung pre-entry, entry, at yung ating phase out. Meron din mga test paper, ang laging tanong ay courtesy call. Ang courtesy call ay nasang phase nga. Organizational. Courtesy call. Ang courtesy call po natin ay nasa entry phase.
entry phase po. So last natin is yung ating phase out. Number 5. Phase out. Sa pag-turn over natin or sa phase out, meron tayong indicator. Indicator. Ang indicator natin is yung functional. Core group. So, dapat bago natin sila iwan, yung core group na binuo nila or yung organization, dapat functional, tuloy-tuloy pa din. Ang purpose sa pag-phase out natin, sa pag-turn over, self-reliance. So, sa phase out, meron po tayong indicator. Ang indicator po natin is yung functional core group. Ang purpose po ng pag-phase out natin is para sa self-reliance. Sino po yung nag-raise ng hand? Nakita ang pangalan. May nag-raise po ba ng hand? Ma'am, pwede pong ano po, SS ko lang po yung ano po sa entry. Ay, entry po. Okay na po, ma'am. Thank you po. So, dito sa shortcut, na pinag-usapan lang po natin, ayun na ito. Pre-entry, entry, and phase out. Natandaan po, pag nasa pre-entry tayo, siya yung simplest, basic, initial pa lang, wala ka pa po sa loob ng community, nagpe-prepare ka pa lang, pumipili ka pa lang. Sa pagpili nga ng community, ano nga yung criteria natin? Meron tayong 4. Depressed, oppressed, poor, exploited. Tatandaan po, nasa pre-entry po yun. Next natin, sa entry phase natin, siya ay yung social preparation phase. Siya yung critical or crucial phase. Na andito po yung ating courtesy call. Tatandaan ng courtesy call kay barangay chairman. Pag wala si barangay chairman, kay barangay Counselor. dito para maging natin yung trust and rapport, magkaroon ng respect, na i-present natin yung ating mga intention para din sa safety and security natin. Na andito yung ating integration. Sa integration natin, ano nga pag-integration? Pakikipamuhay natin. So, where the people are, dapat nandun din tayo. Nandito yung ating core group formation para mabuo yung pagiging cooperative ng ating community. Na andito din yung ating DSI. Pag DSI po, ibig sabihin ay deepening social investigation. Kanina sa entry, meron tayong PSI. Ano nga po ang PSI? Preliminary Social Investigation. Preliminary social investigation. Ayusin naman lang yung patas. So, dun sa last phase natin, yung ating phase out, Ayusin mo yung patas. Alam mo yung patas? may indicator tayo. Ang indicator po natin is yung functional core group. Yung pinuo nating organization. Kailangan makikita natin na kaya na niyang gumawa ng kanya lang, na hindi na nila tayo kailangan. Ang purpose nito is yung ating self-reliance. Ano nga po yung ating self-reliance? The ability. Self-reliance po. Tanda bang self-reliance? Buklat sa mga sinulat yung notes. Ang self-reliance po natin is the ability of the community to identify their health needs and problems po. and to find solution to their problem. Self-reliance din po is independency.
So, okay na po. So, ito lang po yung shortcut. Itong shortcut po ay final coaching pa po talaga tinuturo. So, ngayon ibinigay ko na sa inyo para hindi na kayo nalilito. Kasi baka sabihin nyo ang daming faces, ang daming tao. So, yan lang po yung copper. Mas pinasimpleng copper. Yung board exam po namin ay siguro ay parang 20 items copper. Tapos parang 10 items yung communicable or 7 items lang. Tapos yung ibang items na ay puro ICF na. So wag po magugulat ha kapag nag-exam. Halimbawa PHC, bigla nagkakaroon ng OB, nagkakaroon ng PGD. Ganun po talaga ang board exam natin ha. May question po? May question? May question or may gustong balikan sa slides? May tanong po ba? May tanong po or wala? Or okay na naman? Okay na po ba? So, okay na po tayo sa copper. Okay na tayo sa mga roles. Roles ng midwife. Magbigay nga po ng isang role ng midwife sa community organizing. Ano yung role po natin? Facilitator. Facilitator, tayo po ang nagpo-provide ng guidance and guideline. Next po natin, tayo din ay training or trainer, symbiosis of learning or exchange of learning. Next natin is Confidence builder. confidence builder, appreciate the community, appreciate the people of the community. Next po natin, tayo din ay linkage builder, tayo ang gumagawa ng networks and connections. Next natin is health advocate. Tayo ang nagsasalita or acting in behalf of our client. Na kung saan ang client natin is yung ating community. Next po natin, co-maker. Tayo po ay partner ng ating community. And last po natin, tayo ang documentor. So may question po. May question. Ano po yun, Ma'am Rina? May question po ba kay Ma'am Rina? Or mahina ang signal nyo? Makagising ng magap si Jim. May question po, wala na po. Gusto nyo na bang mag-early lunch? Tapos babalik na lang ng 1. Tapos mamaya po ay papasadahan lang po natin yung statistics, vital statistic. So, pwede na pong gumora, magpahinga, mag-lunch. Pwede pa kayong matulog. EPI, ma'am. Balikan po natin ang ating EPI. So, EPI po, ang EPI natin is Expanded Program Immunization. Dati po, ang tawag sa kanya is National Immunization Program. Meron tayong 3 batas. Unang batas po natin is PD 996 noong September 16, 1976. Ito po yung mandatory immunization
ng children less than 8 years old laban sa 6 na preventable communicable disease. Yung 6 na disease na yon ay yun po ay yung BCG. Ang BCG po ay tinuturok para maiwasan ang tuberculosis at ang leprosy. Nandito yung communicable disease natin, DPT, diphtheria, pertussis, tetanus. Kasama din po dito yung measles, OPV, PD996, September 16, 1976, mandatory immunization, children less than 8 years old, laban po sa 6 na preventable communicable disease. Yung 6 po, BCG, DPT, measles, OPV. Yun po yung 6. Next na batas po natin is RA 7846. 7846, ganun din po, mandatory immunization ng less than 8 years old, laban lang po siya sa Hepa B. Kung kanina sa PD996, 6 na preventable communicable disease, ito po sa RA 7846, isa lang po ang pinag-uusapan natin, ito yung Hepa B. Ito ay noong December 13, 1994. Next na batas po natin is RA 10152. Ang 10152 po natin is, ito na yung expanded mandatory immunization para sa infant and child less than 5 years old. Expanded na po, ibig sabihin nandito na yung 6 na preventable communicable disease. Plus nandito na din yung ating HEPA. So dito po sa RA 10152, ang binibigay na po natin is yung 7 vaccine na. Ito ay noong July 2010. So, EPI po natin, Expanded Immunization Program. Expanded Program on Immunization, NIP natin, National Immunization Program. May 3 po tayong batas. PD996, Mandatory Immunization of Children less than 8 years old, laban sa 6 na preventable communicable disease. September 16, 1976. RA 7846. Ang RA 7846 po natin is mandatory immunization ng children less than 8 years old, laban lang siya sa HEPA noong December 30, 1994. Sir Robles, sorry po. Papa-admit pala, akala ko naka-raise ang hand. Next natin is yung RA 10152. Siya naman po yung expanded. So, palatandaan po natin. Hindi pa ba sila nun? May nag-leave na ba? Wala pa. So, di pa po, meron tayong 3 batas. Una po natin is PD 996, RA 7846, RA 10152. Ang PD 996 po natin is September 16, 1976. RA 7846 po natin is 1994. Ang RA 10152 po natin is 2010. Ang PD 996 is less than 8 years old. Ganon din ang RA 7846, less than 8 years old. Di pa siya magpapag. Ang RA 10152 natin is less than 5 years old. PD 996 yung 6. RA 7846, isa lang, HEPA B. HEP B. Sa expanded, ito na yung 7. Pinagsama-sama na. So, ang palatandaan dito sa RA 76. Dito sa RA 10, 5 below 2. Yung po ang palatandaan, ha?
ito, yung 1 dito, gawin yung below 5. Para matandaan nyo na, ang RA 10152 ay para sa mga infant and children below 5 years old. Okay na po sa tatlong legal basis ng API. Unang batas po natin is PD 996, September 16, 1976. Mandatory immunization para sa mga infant less than 8 years old laban sa 6 na preventable communicable disease. Next natin is RA 7846 noong December 30, 1994. Ang age din natin is mandatory immunization ng mga infant and children less than 8 years old laban lang sa Hepa B. Next natin is RA 10152 noong 2010, July 2010 para sa mga siya ay expanded mandatory immunization ng mga infant and children less than 5 years old. Pag sinabi natin expanded, pinagsama-sama na. Ito na po yung 7. Okay na po sa ating legal basis. Next natin, meron tayong schedule ng EPI natin. Po nating schedule is Wednesday. Ang Wednesday po natin is designated as immunization day. Immunization day natin is Wednesday. Wednesday is immunization day. Another schedule natin is monthly. Ang monthly ay para sa mga barangay health stations. Quarterly or every 3 months para sa ating mga remote areas or far-flung areas. Para sa far-flung areas, yung ating quarterly. So, meron tayong tatlong schedule. First is meron tayong Wednesday. Wednesday is designated as immunization day. Meron din tayong monthly. Ang monthly para sa mga barangay health stations. Quarterly or every 3 months para sa remote or far-flung areas. Next natin, meron tayong general principle. Ay, okay na po pala sa schedule. Susundan po or masyado akong mabilis. Bakit? Okay lang ba? Or mabilis? Nanood akong TV. Umiyak na. Kaya ama siya. Hindi lang yan. Char. Okay lang po. Yung mga okay na naman sa API na gusto na mag-lunch, pwede na naman po. So, meron tayong tatlong legal basis. PD 996, RA 7846, at RA 10152. Meron din tayong tatlong schedule. Wednesday, designated as immunization day. Monthly natin ay para sa barangay health station. Quarterly or every 3 months para sa remote areas or far-flung area. Next po natin, meron tayong general principle ng API. First principle natin, all vaccines can be given on the same day provided different site. First principle, all vaccines can be given on the same day provided different site. Example nito, may pumunta sa yung baby. Bibigyan natin siya ng OPB. Ang OPB, binibigay ay oral. BCG, deltoid, pwede natin siyang bigyan. Pwede siyang bigyan ng Hepa B sa vastus lateralis. Sa kabilang vastus lateralis, pwede tayo magbigay ng DPT. So, makita nyo po doon sa drawing, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vaccines na ibigay natin sa isang araw, na i-provide din natin yung different sites ng body. So, ito po yung first principle natin. All vaccines can be given on the same day, provided different sites of the body. Okay na po sa first principle. Okay na po. Ma'am Shannon, okay na po. Next principle po, okay na po ang update po. Next na principle po natin ay yung reconstitute. Pag sinabi po natin reconstitute, ito yung pag-a-add ng diluent. Ang diluent na tinutukoy po natin is yung sterile water. Sterile water. Meron po tayong dalawang types ng vaccine. Ito po yung powder form. Pag hindi po nakita ang powder form, hahanapin po is freeze-dry. Pag hindi nakita si powder form, hahanapin is si freeze-dry.
So, meron po tayong dalawang powder form. Ito yung ating BCG at ang ating measles. So, sa pag-a-add po ng diluent ng ating sterile water, sa BCG, ang tatandaan po ay pang ilang letter ang B sa alphabet. Pang ilang letter. Pangalawa po. Di ba pangalawa? So, mag-a-add ka po ng 2 ml ng sterile water. Ita-times po natin siya sa 2. Yung 2 po ay constant. Yung pagta-times po ng 2 ay constant. Ulitin po natin, meron po tayong powder form. First natin powder form is yung BCG. Mag-a-add po tayo ng diluent na 2 ml. Ang palatandaan po, pang ilan ang letter B sa alphabet, pangalawa. So, 2 ml. Ita-times po natin siya sa 2. Itong times 2 po ay constant. Ang gagamitin po, pag pinag-multiply natin yung 2 times 2, ang sagot po di ba ay 4. Bali magiging 4 ml na siya ng diluent. So, ang gagamitin po natin syringe is 5 cc. Bakit po 5 cc? Kasi po wala pong 4 cc na syringe. So, ang gagamitin po natin is yung 5 cc syringe. Nagagets po ang ating BCG, ang reconstitute. Okay po ba? So, ang ibig sabihin po ng reconstitute, mag-a-add po tayo ng diluent. Ang diluent po natin is yung ating sterile water. Meron tayong dalawang type ng vaccine. Una natin is yung powder form. Pag hindi nakita ang powder form, hanapin si freeze-dried. Meron tayong dalawang powder form. Una ay BCG. Next natin is yung measles. Ang measles, paano natin matatandaan? Bilangan kung ilang letters ang measles, hindi kasama yung mga nadodoble. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 letters. Hindi nakasama yung nadodoble. So, mag-a-add tayo ng 5 ml na diluent. Yung 5 ml, imumultiply po ulit sa 2. Ang 2 po natin is constant. 5 times 2 equals 10. So, ang gagamitin po natin syringe is 10 cc. Kasi available po ang syringe na 10 cc. Nakuha po ang reconstitute. Okay po ba? May tanong? Or mabilis? So, yung another type po natin, another form ng vaccine is yung liquid. Liquid form. So, ang tandaan nyo lang po is yung powder form. Ang powder form lang po ay dalawa, BCG at measles. Lahat ng natirang vaccines na po ay kasama na sa liquid form. Okay po? Ito po yung ating pangalawang principle. Unang principle po natin is all vaccines can be given on the same day provided different sites of body. Second principle po natin is itong reconstitute. Mag-a-add tayo ng diluent. Mag-a-add tayo ng diluent sa mga powder form. Pag hindi nakita ang powder form, freeze-dried. Ang powder form na vaccine lang po natin is dalawa, BCG at measles. Okay na po? Next po natin. Next natin is never make an extra dose. Pagkaturo, halimbawa sa TT, naka 5 na. Hindi tayo magbibigay ng another dose para sa TT6 kasi walang TT6. So, hindi tayo mag-make ng extra dose. Yung ating third principle. Fourth principle po natin is 1 syringe, 1 needle per patient. Kung kada pasyente po natin, isang syringe ang gagamitin pagkatapos tapon na po. Hindi natin pwedeng gamitin yung syringe na ginamit natin sa isang patient tapos gagamitin natin sa mga susunod pa. So, hindi po yun pwede. So, after ng 1 syringe, dispose na po. Next natin, fifth principle po. Ang measles po ay ibinibigay exactly 9 months para sa 85%. Parang hindi ko masabi to. Para sa 85% protection laban sa measles. Kapag ang measles po ay naibigay ng early at 9 months,
meron po tayong complication. Ang complication po nito is pneumonia. Kapag po ang measles ay naibigay ng as early as 9 months, binigyan natin 8 months pa lang pala yung baby, nabigyan na agad ng measles. So, ang possible complication po nun ay pneumonia. Pwede din po tayong magbigay ng measles ng 12 months. Pag po 12 months natin naman binigay, meron siyang 95% protection laban sa measles. Kapag less than 9 months po tayo nagbigay, meron po tayong complication, pneumonia. Kapag exactly 9 months, meron po siyang 85% protected siya sa measles. Kapag 12 months, 95% protected po. Next natin na principle is yung contraindication. Pag sinabi po natin contraindication, hindi pwede. Hindi bawal sa kanya. So, meron po tayong dalawang types ng contraindication. Ito po yung false contraindication and absolute contraindication. Pag sinabi pong false contraindication, ibig sabihin lang po nun, ibibigay pa din natin. Magbibigay pa din tayo sa ating mga infant or sa ating mga babies. Kapag naman absolute, ito po talaga yung hindi tayo magbibigay. Pag sinabing false po, false contraindication, example po ng false contraindication is yung ating cough and cold, vomiting, diarrhea, mild upper respiratory problem, malnutrition, at yung moderate fever po natin, tatandaan po na below 38.4 degrees Celsius, pwede pa rin po tayo magbigay ng vaccine. Pwede pa rin po magbigay ng vaccine kahit 38.4 pababa ang kanyang temperature. Next po natin is absolute. Pag sinabi natin absolute, not to give, hindi po talaga tayo magbibigay. Example po nito is yung pag nagkaroon ng convulsion or seizure. Kapag ang baby ay merong active neurological disorder or may epilepsy. At kapag meron siyang fever na 38.5 degrees Celsius pataas. Pakinote din po, nagbibigay lang po ng paracetamol ayon sa IMCI kapag 38.5 degrees Celsius. 38.5 degrees Celsius, saka pa lang po magbibigay ng paracetamol. Absolute contraindication din po natin is yung seizure after receiving DPT-1. Kung matatandaan po kahapon, paano daw kapag nagkaroon ng seizure? Kapag nagkaroon ng seizure after receiving ng DPT-1, sa second dose po niya, ang ibibigay na lang po natin is DT. Yung pertussis, hindi na po natin ibibigay. Kasi yung pertussis po ang nagkakos ng seizure. Ang pertussis po is killed bacteria, ang content niya. Siya po ang nagkakos ng seizure. So, 6 na principle po natin. Nandun po ang ating contraindication. Meron po tayong dalawa, false contraindication and absolute contraindication. Pag sinabing false, magbibigay pa din po. Example nito is yung cough and cold, vomiting, diarrhea, mild upper respiratory problem, malnutrition, moderate fever, yung mga temperature na 38.4 below. So, magbibigay pa rin po tayo ng vaccine or immunization. Kapag naman sinabi natin absolute contraindication, ito po talaga hindi tayo magbibigay. Example po nito is yung convulsion or seizure. Kapag ang baby ay merong active neurological disorder or epilepsy. Kapag ang fever po niya ay 38.5 or pataas. Kapag nagkaroon siya ng seizure after receiving ng DPT-1, ang nagkakos po ng seizure is yung ating pertussis. So, kung nabigyan po siya ng DPT-1 at nagkaroon ng seizure, ang second dose po niya, ibibigay lang po ay DT. Ang pertussis po, hindi na ibibigay kasi siya po ang nakakapag-cause ng seizure. Ang content po niya is killed bacteria.
Okay na po sa principle. Meron po tayong 6 na principle. First principle natin, all vaccines can be given on the same day provided different site of the body. Second principle, ang ating reconstitute or ang ating pag-aatang diluent. Third principle natin, never make an extra dose. Fourth is one needle, one syringe per patient. Yung fifth po natin, give measles exactly 9 months. And last po natin is yung ating contraindication. Meron tayong dalawa, false and absolute contraindication. Next natin is yung elements ng API. Mabilis po ba or nagigets naman kahit mabilis? Nagigets po ba kahit mabilis or napapabilis naman? Ma'am Gretch, taga-LU po kayo? Tama po ba? LU nga po ba kayo, ma'am? Gretch po. Or iba yung nakausap namin ng taga-LU. So next po natin, meron po tayong elements of API. First element po natin is yung target setting. Target setting po ay para ma-prevent natin yung pagkasayang ng mga vaccine to prevent wastage of vaccine. So ito po yung may computation. Sa computation po natin, meron tayong luma at meron po tayong bago. Dun sa luma, kapag po infant, ang gagamitin po natin is 3%. Kapag pregnant po is 3.5. Ma'am Gretch, asan na po yung mga kasama nyo? Mag-e-exam na din po? Or hindi pa nakaka-enroll? Andito na din po sila. Sige po. So, sa children natin, ang gagamitin po natin is 11.5%. Sa pagkuha po ng target setting, yung percentage, i-multiply natin sa total population. Kapag naman sa bago, isa lang po ang ating ginagamit. Ito lang po ay yung ating 2.7. 2.7 para sa infant, sa pregnant at sa children. So kung dun sa luma, pag infant 3%, pregnant 3.5, children 11.5. Sa bago, isa lang po, 2.7. Tapos i-multiply po natin sa total population. So example po, meron tayong example dito sa OPV. Hindi pa po nagpa-flash. Yan. OPV. Ang OPV po ay binibigay natin para sa mga infant. Ang percentage po ng infant is 3%. Ibinigay ang total population ng 1,952. So, ang gagawin po natin, percentage, itatimes po natin sa total pop. Ang makukuha po natin is 58.56. So, paano po pag may decimal? Di ba po may decimal? So, ang gagawin po natin, i-round na natin. I-round off into whole number. So, paano po, halimbawa, ang nakuha nyo ay 58.01. Paano natin i-round off? I-round off din natin siya sa 59. Mag-a-add 1 pa din po tayo kahit ang point niyan ay 0.1, 0.01. Gagawin